Class, okay, papakita ko sa inyo kung itong bahagi, pangalawang bahagi ng ating Module 2, no? Sana ay mag-subscribe kayo para masundan nyo yung ating lesson sapagkat ako'y may bibigay ng mga supplemental lang ng mga ideas upang maunawaan nyo yung module. Kasi English po yan, so ang iba hindi naintindihan kapag English pero ngayon ay subukan kong i-discuss sa inyo sa pamamagitan ng Tagalog, okay? O Filipino. Pero hindi pa rin natin maiwasan magsalita ng English kasi may mga bagay na wala talagang katumbas sa Tagalog. Okay. So by the way, I'm Sir Romel Macarig, your teacher in Philippine Politics and Governance. Okay, so pangalawang bahagi na to ng ating Module 1. So what is government? Okay? Ano bang gobyerno para sa inyo? Sino bang mga tao dito? Ano ba ang kinakapalooban ng gobyerno? Ano bang meron sa gobyerno? So, mayroong discipline na nag-aaral ng politics. Ayun yung tinatawag na political science. Ang tawag sa kanila ay mga political scientist. Okay? So, political science is a social science discipline that studies the state and the government. Ayun, dalawa, Dalawa, state and the government. Kung ikukumpara mo siya, state is just an idea, and then we're in government, it's concrete, it's there, it's existing, composed of the leaders and subordinates, etc. Lahat ng mga sumusunod sa leader. So that's government. Like in our system of government, no? Ayan, presidential government. Mula sa presidente hanggang sa barangay tanod, no? Hanggang sa mga maliliit na mga namumuno sa ating komunidad. Okay? So when you say state, it composed of four elements. Namely, people. When you talk about people, it's somewhat the population of a certain territory. Okay? A population of a certain territory. That's the people. Okay? So, okay. Next is territory. So, from Bataan hanggang doon sa Tawi-Tawi. That's the territory of the Philippines. So, may tinatawag tayong bagyo, naririnig yung lagi sa TV, yung PAR, Philippine Area of Responsibility. Diyan nagsimula yung ating ang ating teritoryo, no? Pag may pumasok diyan yan ay huhulihin na ng ating Coast Guard, no? Yan. Magkakaroon ng intervention ng ating Coast Guard diyan. Pero pag lumampas sila naman, hindi pa sila lumalampas, okay lang kayo diyan. Pero pag lumampas dumating na kasi merong mga merong sukatan sila ng ng kung anong kung territory na ba ito ng Pilipinas. Mga Coast Guard, alam nila yan. Next is the sovereignty. Yung tinatawag o kapangyarihan. Kapangyarihan. May sovereignty ang Pilipinas sa mga isla. May kapangyarihan ng Pilipinas. Mayroong kapangyarihan ng Pilipinas sa mga isla doon malapit sa China. Yung mga Spratlys Island. Ayan. May sovereignty tayo dyan. And then the government. Of course, the government is composed of the people who rules a certain country. Ayan. Silang namumuno, yung gobyerno. Then the state, while is considered something abstract. Kanina concrete, concrete yung government. Ang state naman is abstract. For it has no existence as a material object. Enjoys permanence, is not confined to particular space. It's not embodied in any persons or collection of persons. That's according to Pukatas 2008. Okay. So, idea yung state, idea. The government is instrument of the state to which the will of the people is expressed, carried out, and formulated. Kung ano gusto ng tao, gusto namin ganito, ganyan, ganyan. Gusto namin ng ganito, ganyan. So, ipaparating yan sa gobyerno. Ang magkagobyerno naman gagawa ng batas. And the government serves as a bridge that connects the people to the state. Ayan. State of the government are commonly used interchangeably, but strict potential science terms by definitely mean to different things. This difference further explored in Module 4. Papag-aralan natin sa Module 4 yung dalawa, state and the government. Okay? Go on. Dito muna tayo sa big idea, no? Ayan. Basahin nyo. Okay? So, ang mga tao, kailangan nating sumunod sa gobyerno.
Kapag hindi ka sumunod, of course, you broke the law, ay may pupuntahan ka, no? Kukulong ka ng gobyerno. Governance as a aspect of modern states demands both the political will of the policy officials and the participation of the citizen. This only means that you are also part of the government. Kapag sinabi ng ng gobyerno, mag-helmet ka, mag-helmet ka. Pag sinabi ng gobyerno na huwag kang magde-drugs, huwag kang magde-drugs kasi bawal talaga 'yon. So, the goodness of the government also is based also on the participation of the people or the population. Kapag mga tao ay ayon sa gobyerno, ay pangit ang gobyerno ng isang bansa kapag ang mga tao ay pasaway. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong pasaway. Para ding, diba, malulungkot ang parents nyo kapag pasaway kayo. Diba? Ayan. Sagot lang kayo ng sagot sa magulang nyo. Hindi kayo sumusunod. Pag sinabing umuwi ng alas 7 ng gabi, uwi. Oh. Hindi yung alas 10 nasasan pa. Oh, di ba? So malungkot ang gobyerno ng inyong tahanan. Hindi maganda ang gobyerno ng tahanan nyo sapagkat hindi kayo sumusunod. Meaning, you're saying that you're not part of the family. But if you're part of the family, of course, you have to follow your parents, your mother, your father, your big sister. You have to follow so that you will be the part of the family. Okay. Extend your knowledge. Okay. Ayan. The World Bank, dito class, huwag nyo na itong huwag nyo na itong huwag nyo itong intindihin nyo. Kasi ito, chinek ko itong info na to sa ating wala na siya. Hindi na siya active itong link na to. Okay? So, huwag na natin yan. Dito tayo. At present, the term government and governance are also used with confusion to a large extent. Okay, malilito ha. At as an institution, it is government which concretize the policies. Sinong gumagawa ng batas ng mga polisiya? Gobyerno. Okay? Ayan. On the other hand, good governance, gobyerno, pamumuno, or governance. Namumuno at pamumuno. Magkaiba yun ha? Government, governance. Government, namumuno. Governance, pamumuno. Yung paraan ng pamumuno. Okay? Magkaiba yun. On the other hand, good governance arises when the government involves the people in its agenda and its process to policy making. The extent, therefore, to which democratic participation encourages determines whether or not government exists. Okay. So, ang demokrasya naman talaga, nagkakaroon tayo ng tinatawag na na consultation sa public, no, bago gumawa ng batas. Nagkakaroon din ang ating mga representatives doon sa Senado, 'di ba? Ang ating Congresswoman Josephine Ramirez Sato, siya ating representative, no? Nagkakaroon diyan sila ng butuhan pag mayroon silang inaaprobahang batas. Ayan, nagkakaroon tayo ng participation sa pamamagitan ng ating representatives. Ayan, democratic yan. Okay. What I have learned so far. Differentiate government and governance. Ayun, sinabi ko na kanina ha. Ayan, sagutan nyo. What are the major differences? Anong pagkakaibahan ng gobyerno sa pamumuno? Government is yung namumuno at yung governance, yung paraan ng pamumuno. Yung governance. Kaya matinatawag na bad governance and good governance. Ayan. Masamang pamumuno at mabuting pamumuno. Pangit na pamumuno at magandang pamumuno. Okay? Yan ang pagkakaiba niyan. So, isulat nyo ang inyong sagot. Kahit Tagalog, okay lang. Okay? The study of politics. Ayan. Bakit natin pag-aralan ng politics? Politics? Tungkol lang yan sa mga corrupt na mga officials. Mga kurakot naman yan. Bakit ko papag-aralan politics? Okay. So, class, it's not talks about corruption. Politics about leadership. How you lead the family. Someday, magkaasawa ka. So, sa politics nito, matutunan mo kung paano mag-lead ng iyong pamilya. Okay, so how do political scientists study the political world? Okay, modern ngayon, marami ng mga methods o tools ginagamit ng mga political scientists upang pag-aralan ang politika. So marami yan. Ang tinatawag ng philosophical traditions base sa mga philosopher, and then political philosophy, ayan, etc. Politics are also through empirical traditions. Search niyo yan ha. Search niyo yan sa Google, yung political tradition, political philosophy, empirical
traditions, no? At iba pang mga scientific traditions, no? Ayan. So, basahin nyo yan. Tulad nitong feminism, critical theory and Marxism, mga approach yan kung paano pag-aralan ng politics. Ayan. Sige, reflect tayo. Should we approach politics with scientific objectivity, adopting a value-free stance? Okay? Should we approach politics with scientific objectivity? Okay. So, magre-reflect dito, ay sabihin nyo dito, class, kung i-approach nyo ba politics sa magitan ng scientific study. Or, should we accept the politics and its study like are linked to political convictions? Ayan. Pili lang kayo dito ng isang tanong. Ayan. At sagutin nyo, ha? Explain nyo lang. Halimbawa, itong tanong na to. Should we accept that politics and its study are linked to the political conviction and change? Okay. May kinalaman ba yung politics sa conviction ng isang tao? No? O sa pagbabago ng isang tao? Nakalink ba yung pag-aral niya sa politika? Halimbawa, tingnan nyo sa UP. Nag-aral ang mga kabataan doon. Ang iba nagiging NPA. O, di ba? O, may nakalink ba yung pag-aral sa politika? Merong link siya. Kung ano na pag-aralan niya. Halimbawa, pag-aralan niya ang komunismo. Pag nagustuhan mong komunismo, isa ka ng makakaliwa. Oh? So, yun kasi ang pumasok sa isip mo. So, isa pang tanong, is it possible to study politics objectively and without bias? Pwede bang pag-aralan politics na walang bias, na walang kinikilingan? So, of course, mayroong kinikilingan kasi halimbawa, magkaiba ang inyong ideology. Ikaw ay komunismo, ikaw ay liberalismo, o ano pang mga ideology, ayan, i-explain mo yan kung bakit, no? Is it possible to study politics objectively and without bias? Para sa akin, hindi. Bakit? So, talagang maniniwala kasi isang paniniwala o sa isang ideology na talagang against ka doon sa ibang paniniwala. Okay, yan. So, reflect nyo yan. Sulat nyo yung sagot nyo dyan. Pili lang kayo isang tanong dyan. Okay? Extend your knowledge. Ito yung ating references. And then, essential learning. Okay, dito tayo sa essential learning. You have learned that politics is characterized by interaction between individuals whose relationship is characterized by, ito, dalawa, conflict and cooperation. Yan talagang sa gobyerno, hindi mawawala yan. No? Hindi mawawala yan dahil magkaiba ang paniniwala sa leadership. No? Magkakaroon ng conflict. Pag pareho sila ng paniniwala, ganun sila. Dikit sila. Body sila. Magkaibigan sila. So, ganyan ang politika. Okay? Politics also involves the presence of binding solutions. Okay? Pag nagkaisa na sila sa isang idea, okay, ito solusyonan natin. Nagbabind na sila. Nagsasama na yung tao. Although magkaiba sila ng kaisipan, ng ideology, pero magkakaisa sila para saan? Ma-solve yung problema ng bayan. Okay? Yun maganda, no? Yun maganda. Although politics is no utopian solutions, a particular form of social interaction could be considered political if it is involved relationship that have something to do with the art of governance. Ayan. So, politics or governance, it's something to do with the art, kung how you lead the government, how you lead the people, how you lead your the people who followed you, no? And then how you expend, no? Paano mo ginawa yung matugunan ang public affairs o yung tinatawag na serbisyong pampubliko, no? Paano mo ginawa yan? No? And okay, ito pa, compromise and consensus. Compromise, isa lang alang mo, isang tabi mo yung iyong pamilya, diba? Pag wala, 'di ba? Wala ka ng pera, no? Pero tutulong ka pa rin. And consensus. Okay? O papayag ka sa isang batas, no? Makikisama ka. Ayan. And power relations. Ayan ang power, ma-exercise mo yung kapangyarihan mo. Which all fall within political research. The ability to determine what is political is important in reaching about or researching about or studying the politics. The use of particular approach in the political science, whether the scientific, philosophical, or empirical ones, the crucial understanding is what politics entails. Okay? Depende sa iyong ginamit na tools, kung anong ginamit mong tools na pag-study ng
politics ay kailangan mong maunawaan, depende doon sa ginamit mong tools at maging malawak yung paniniwala mo sa politika, ha, mga kabataan. Hindi lang ito tungkol sa korap na gobyerno, ito tungkol sa sarili nyo, ma-develop yung sarili nyo, how you lead, how you decide for yourself. Matuto ka dito, tama bang manigarilyo para sa akin? Makakabuti ba sa pamilya ko to, ang pag-iinom ng alak, pagda-drugs, no? Sobrang paggamit ng ML, no? Makakabuti ba to sa pag-aaral ko na halos kalating 12 hours na akong naglalaro ng ML, no? Kakain na lang, tatawagin, hindi pa kumakain, nagpapalipas ng gutom dahil sa ML. Okay, so it's up to you how you lead yourself, how you spend your time meaningfully, no? So sa politics, sa leadership, sa governance, sa pamumuno, okay, ang pamumuno saan nagsimula? Sa sarili. How you lead your family someday if you yourself, yung sarili mo, hindi mo kayang pasundin. Okay? Mind you, young people, pasundin mo muna ang sarili mo. How? And then someday you will lead other people. If you don't know how to lead yourself, if you don't know how to control yourself, something may be wrong someday. Baka mali pa yung maging desisyon mo, no? Baka masira ang buhay ng pamilya mo dahil sa mali mong desisyon. Okay? So, that's all for today. Sana ay kung may question pa, please PM me. PM nyo lang kung ano hindi nyo na naunawaan sa part ng module. Maraming salamat at mag-ingat kayo mga kabataan.